May mga lalaking madaling mahalin, pero madaling palitan. At may mga lalaking, kahit mawala, may parte ng isip ng babae na hindi na muling magiging tahimik. Hindi dahil sila ang pinakagwapo, hindi dahil sila ang pinakamayaman, hindi dahil sila ang pinakasweet, kundi dahil may mga katangian silang bihira, tahimik, pero malalim ang epekto. Sabi ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. At minsan, hindi mo namamalayang ang dahilan kung bakit hindi ka makalimutan ng isang tao ay dahil may bagay sa'yo na hindi niya makita sa iba. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 katangian ng lalaking hindi kayang palitan gamit ang dark psychology, female psychology, at brutal na katotohanan tungkol sa human behavior at attraction. At kung lalaki kang pagod ng habulin, maaring ito na ang video na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, hindi siya gutom sa attention. May isang bagay na tahimik pero kayang sirain ang value ng isang lalaki. At iyon ay desperation sa attention. Hindi mo man ito sabihin, nararamdaman ito. Makikita sa paraan ng pag-chat mo, sa bilis ng replies mo, sa takot mong mawalan ng connection, sa paraan ng pag-overthink mo kapag hindi siya nagparamdam. At iyan ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Habang mas desperado kang mapansin, mas lalo kang nawawala ng impact. Sa simula, hindi mo naman agad napapansin dahil iniisip mo, normal lang magmahal, normal lang mag-effort, normal lang maging available. At oo, walang masama sa effort. Ang problema, kapag doon na umiikot ang identity mo, kapag ang mood mo, nakadepende na sa reply niya, kapag ang peace mo, nakadepende na sa attention niya, kapag ang confidence mo, nakadepende na sa validation niya, at doon nagsisimula ang pagkawala ng emotional power ng isang lalaki. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki ngayon. Gigising, phone agad, titignan kung nag-reply, matutulog, huling iniisip kung bakit seen lang. Kapag malamig ang chat, sira ang buong araw. Kapag sweet siya, parang kompleto ang buhay. At habang tumatagal, hindi na nila namamalayan, hindi na babae ang hinahabol nila. Validation na. Sa psychology, kapag masyadong kailangan ng isang tao ang approval ng iba, mas madali siyang kontrolin. Bakit? Dahil ang taong gutom sa attention. Madaling paikutin gamit ang mixed signals. Konting lambing, masaya na siya. Konting cold treatment, wasak na siya. Konting validation, attached na siya. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang madaling palitan dahil ibinibigay nila agad ang buong emotional control. Sabi ni Arthur Schopenhauer, we lose 3/4 of ourselves in order to be like other people. At maraming lalaki dito nawawala, hindi dahil kulang sila, kundi dahil sobrang gusto nilang mapili na handa nilang iwan ang sarili nilang identity. Bigla nilang binabago ang schedule nila, goals nila, lifestyle nila, kaibigan nila, pangarap nila, lahat para lang magkasya sa buhay ng isang babae. At ang masakit, habang mas ginagawa nila iyon, mas lalo silang nawawalan ng mystery, nawawalan ng challenge, nawawalan ng presence. Bakit? Dahil ang lalaking walang sariling mundo. Hindi unforgettable sa female psychology. Ang lalaking tumatatak ay iyong may sariling direksyon, may sariling mission, may sariling focus. Hindi siya naghahanap ng babae para buuin ang buhay niya. May buhay na siyang binubuo bago pa may dumating. Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who has a why to live can bear almost anyhow. Kapag may purpose ang isang lalaki, hindi siya madaling ma-addict sa attention. Hindi siya madaling maubos sa rejection. Hindi siya madaling matakot mawalan. Bakit? Dahil bago pa dumating ang babae, may identity na siya. At iyan ang klase ng energy na mahirap palitan. Dahil ang lalaking hindi gutom sa validation, kalmado. Hindi siya naghahabol ng reply. Hindi siya namimilit ng consistency. Hindi siya nagmamakaawa ng attention. At iyan ang dahilan kung bakit kapag nawala siya, doon siya hinahanap. Kasi bihira na ngayon, ang lalaking hindi controlled ng loneliness, hindi controlled ng validation, hindi controlled ng takot mawalan. At tandaan mo ito, ang pagiging detached, hindi ibig sabihin wala kang pakialam, ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaan na ang atensyon ng ibang tao ang magdikta ng value mo.
Kaya sa susunod, kapag pakiramdam mong umiikot na ang emotions mo sa validation ng isang babae, huwag mo agad tanungin, paano ko siya makukuha? Mas magandang tanungin, bakit kailangan ko ng attention niya? Para maramdaman kong may halaga ako dahil ang lalaking tunay na hindi kayang palitan. Hindi habol ang attention, siya ang hinahanap. Pangalawa, marunong siyang manahimik. Sa mundo ngayon, maraming lalaki ang akala nila kailangan nilang maging maingay para maging powerful. Kailangan nilang magyabang. Kailangan nilang magpakitang gilas. Kailangan nilang laging may opinion. Kailangan nilang laging manalo sa argumento. Kailangan nilang laging patunayan na sila ang alpha. Pero heto ang hindi maintindihan ng karamihan. Ang tunay na confidence. Hindi maingay, tahimik, kontrolads, kalma. At yan ang klase ng lalaking mahirap kalimutan dahil sa female psychology, isa sa pinaka-attractive na traits ay emotional control. Hindi perfection, hindi muscles, hindi pera, kundi ang kakayahang manatiling composed kahit magulo ang sitwasyon. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Kapag hindi na-replyan, biglang paranoid, biglang emotional, biglang sunod-sunod ang messages. Kapag may rejection, biglang galit, biglang defensive, biglang nagyayabang. Kapag may disagreement, hindi mapakali hanggat hindi nananalo. At habang ginagawa nila iyon, hindi nila napapansing, unti-unti nilang ipinapakita na emosyon ang may control sa kanila. At sa psychology, ang taong hindi kayang kontrolin ang emosyon niya, madaling manipulahin. Bakit? Dahil predictable siya, reactive siya, madaling i-trigger, madaling paikutin. Pero ang lalaking hindi kayang palitan, iba, kapag may pressure, hindi siya agad sumasabog. Kapag may mixed signals, hindi siya nawawala sa sarili. Kapag may rejection, hindi siya nagmamakaawa. Kapag may conflict, hindi siya naghahanap agad ng validation. Tahimik siya, pero stable. Kalma siya, pero ramdam ang presence niya. At iyan ang tinatawag na silent power. Sabi ni Sun Tzu sa The Art of War, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Pakinggan mong mabuti iyon, without fighting. Dahil ang tunay na lakas, hindi kailangang isigaw. At maraming lalaki dito nagkakamali. Akala nila, kapag tahimik ka, mahina ka. Kapag hindi ka sumagot, talo ka. Kapag hindi ka nag-react, wala kang pakialam. Pero sa dark psychology, ang taong kayang kontrolin ang emosyon niya, may mas malaking power. Bakit? Dahil hindi siya madaling basahin, hindi siya madaling manipulahin, hindi siya madaling matrigger, at ang taong hindi madaling kontrolin. Natural na nirerespeto sa female psychology. Napakalakas ng impact ng lalaking emotionally grounded, habang karamihan reactive, may isang lalaking kalmado. Habang karamihan naghahabol ng validation, may isang lalaking tahimik lang. Habang karamihan pilit pinapatunayan ang value nila, may isang lalaking hindi kailangang magsalita para maramdaman ang presence niya. At yan ang klase ng lalaki na tumatatak, hindi dahil malamig siya, hindi dahil emotionless siya, kundi dahil hindi siya controlled ng emotions niya. Sabi ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. At minsan, ang dahilan kung bakit sobra kang naapektuhan, hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil may bahagi ng sarili mong hindi mo pa kontrolado. Kaya ang lalaking tunay na hindi kayang palitan, hindi iyong pinakamaingay, hindi iyong laging dominant, hindi iyong laging may last word, kundi iyong lalaking kayang manatiling buo kahit may pressure, kayang manatiling kalmado kahit may emotional chaos sa paligid. At sa mundong puno ng mga lalaking controlled by emotions, ang lalaking may emotional discipline biglang nagiging rare, at ang mga bagay na rare, hindi madaling palitan. Pangatlo, may boundaries siya. May isang bagay na bihirang maintindihan ng maraming lalaki, at ito rin ang dahilan kung bakit marami sa kanila madaling gamitin, madaling kontrolin, madaling i-disrespect, at too wide. Hindi sapat ang pagiging mabait kung wala kang boundaries. Sa simula, mukhang tama naman. Maging understanding, maging patient, maging available, maging mabait. At dahil gusto mong mahalin ka, unti-unti mong kinukumbinsi ang sarili mo na okay lang mag-adjust, okay lang maghintay, okay lang mapagod, okay lang masaktan, basta manatili siya. At dito nagsisimulang mawala ang identity ng isang lalaki.
Dahil habang mas pinipilit niyang i-please ang ibang tao, mas lalo niyang kinakalimutan kung ano ba talaga ang deserve niya. Mapapansin mo ito sa mga lalaking kahit disrespectful na ang treatment, nandyan pa rin. Kahit ginagamit na, nagbibigay pa rin. Kahit malinaw ng option lang sila, umaasa pa rin. Bakit? Dahil takot silang mawalan, takot silang mapag-isa, takot silang tanggapin na hindi sila pinili. At sa takot nilang mawalan ng tao, unti-unti nilang nawawala ang sarili nila. Pero ang lalaking hindi kayang palitan, iba, marunong siyang magmahal, pero marunong din siyang tumigil. Marunong siyang magbigay, pero marunong din siyang umatras. Marunong siyang umintindi, pero hindi niya hinahayaan na abusuhin ang kabaitan niya. At iyan ang difference. Ang lalaking may self-respect. Sa psychology, ang taong may boundaries, mas nire-respeto. Bakit? Dahil ipinapakita niyang hindi siya desperado sa validation. Hindi siya takot mawalan. Hindi siya madaling kontrolin gamit ang emotions. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who cannot obey himself will be commanded." At iyan ang brutal na katotohanan. Kapag hindi mo kayang panindigan ang sarili mong standards, may ibang tao ang magdidikta kung hanggang saan ka nila kayang itulak, kung gaano kanila kayang gamitin, kung gaano kanila kayang i-disrespect. At maraming lalaki dito bumabagsak dahil iniisip nila kapag mabait sila, pipiliin sila. Kapag lagi silang nandyan, mamahalin sila. Kapag tiniis nila lahat, makikita rin ang halaga nila. Pero heto ang masakit, ang taong walang boundaries, madalas hindi pinapahalagahan dahil kapag alam ng isang tao na kahit anong gawin niya, hindi ka aalis, unti-unti niyang mawawala ang takot na mawala ka. At kapag nawala ang takot na mawala ka, nawawala rin ng respeto. Sa female psychology, ang lalaking may boundaries, may presence, may standards, may emotional discipline. Hindi siya madaling paikutin gamit lang ang attention. Hindi siya madaling manipulahin gamit lang ang mixed signals. At yan ang klase ng lalaking tumatatak, hindi dahil toxic siya, hindi dahil cold siya, kundi dahil may limit siyang hindi basta-basta binabali. At tandaan mo ito, ang boundaries, hindi paglayo sa tao. Protection yon sa sarili mo. Dahil maraming lalaki, sobrang takot masabihang selfish, na handa na silang ubusin ang sarili nila para lang may manatili. Pero ang tunay na mature na lalaki, alam niya kung kailan siya magbibigay at alam niya rin kung kailan siya aalis. Sabi ni Arthur Schopenhauer, "A man can be himself only so long as he is alone." Kapag hindi mo kayang panindigan kung sino ka, kapag may attachment, kapag may fear of losing, madali kang mawala sa sarili mo. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki, pagkatapos ng relasyon, hindi na nila kilala ang sarili nila dahil buong identity nila, inikot nila sa isang tao. Kaya ang lalaking hindi kayang palitan, hindi iyong laging available, hindi iyong laging oo, hindi iyong kayang tiisin lahat, kundi iyong lalaking may standards kahit mahal niya ang tao, may boundaries kahit attached siya, at kayang magsabi ng hanggang dito lang dahil alam niya ang tunay na pagmamahal hindi dapat hinihingi kapalit ng self-respect. Kaya sa susunod, kapag natatakot kang mag-set ng boundaries dahil baka mawala ang isang tao, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mapapanatili? Mas magandang tanungin, bakit kailangan kong mawala sa sarili ko para lang may manatili sa buhay ko? Dahil ang lalaking may boundaries, hindi laging naiintindihan, pero palaging nire-respeto. At sa mundong puno ng mga taong madaling manipulahin, ang lalaking may standards nagiging unforgettable. Pang-apat, hindi siya takot maglakad palayo. May isang katangian na bihirang makita ngayon, at kapag nakita ito ng babae sa isang lalaki, may parte sa isip niya na hindi basta-basta nakakalimot. Hindi pera, hindi looks, hindi pagiging sweet, kundi ang kakayahang maglakad palayo kahit mahal mo pa, kahit attached ka pa, kahit masakit pa. At iyan ang bagay na maraming lalaki ang hindi kayang gawin. Bakit? Dahil maraming lalaki mas takot mawalan ng tao kaysa mawalan ng sarili. Kaya kahit malinaw ng ginagamit sila, nananatili pa rin. Kahit wala ng respeto, kumakapit pa rin. Kahit sila na lang ang may effort, umaasa pa rin. At habang mas tumatagal, unti-unti silang nawawala. Hindi lang sa relasyon, pati sa sarili nila. Sa simula, hindi mo naman agad napapansin dahil iniisip mo, ganito talaga kapag nagmamahal. Normal lang magsakripisyo. Darating din ang panahon na pipiliin niya ako. At dahil ayaw mong mawala siya,
Pinipilit mong intindihin lahat kahit nasasaktan ka na, kahit drained ka na, kahit nawawala na ang peace mo, kahit unti-unti nang bumababa ang self-respect mo. At iyan ang pinakamapanganib. Dahil habang pilit mong hinahawakan ang isang tao, hindi mo napapansing ikaw na ang nawawala. Sa psychology, ang taong takot mawalan, madaling manipulahin. Bakit? Dahil kapag alam ng isang tao na hindi mo kayang umalis, hindi ka na niya kailangang pahalagahan. At iyan ang brutal na katotohanan. Maraming lalaki ang hindi nawawalan ng babae. Nawawala sila sa sarili nilang desperation. Sabi ni Carl Jung, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Pero paano mo makikilala ang sarili mo kung buong buhay mo nakadepende sa pagpili ng ibang tao? Paano ka magiging buo kung ang value mo nakasalalay sa atensyon ng isang babae? At dito na iba, ang lalaking hindi kayang palitan dahil kaya niyang magmahal. Nang hindi nawawala ang sarili niya, kaya niyang maging loyal. Nang hindi nagmamakaawa, kaya niyang magbigay. Nang hindi inuubos ang dignity niya. At higit sa lahat, kaya niyang umalis kapag wala ng respeto. At hindi iyon kayabangan. Hindi iyon ego. Self-respect iyon. Dahil naiintindihan niya ang isang bagay na hindi maintindihan ng karamihan. Hindi sapat ang feelings kung wala ng value ang presence mo. Maraming lalaki nananatili hindi dahil mahal pa nila. Nananatili sila dahil natatakot silang magsimula ulit. Takot silang mapag-isa. Takot silang mapalitan. Takot silang tanggapin na hindi sila pinili. At dahil sa takot na yon, mas pinipili nilang mabuhay sa relasyon na unti-unti silang pinapatay. Pero ang lalaking may standards, hindi pumapayag na manatili sa lugar na unti-unti siyang sinisira. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "To live is to suffer. To survive is to find meaning in the suffering." At minsan, ang tunay na strength, hindi nasa pananatili, nasa pag-alis, dahil kailangan ng matinding lakas para bitawan ang taong mahal mo. Kapag alam mong hindi ka na nirerespeto, at iyan ang dahilan kung bakit tumatatak ang lalaking kayang maglakad palayo. Dahil bihira iyon sa mundong puno ng mga lalaking handang gawin ang lahat para lang may manatili. Ang lalaking kayang magsabi ng, "Mahal kita, pero hindi ko hahayaang mawala ang sarili ko." Biglang nagiging unforgettable sa female psychology. Ang lalaking may kakayahang umalis, may emotional power. Hindi dahil toxic siya, kundi dahil hindi siya controlled by fear. Hindi siya controlled by loneliness. Hindi siya controlled by attachment. At ang taong hindi madaling kontrolin, natural na nirerespeto. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na confidence. Hindi iyong kayang manghabol, kundi iyong kayang bumitaw kapag nawawala na ang dignity mo. Kaya sa susunod, kapag natatakot kang mawala ang isang tao, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mapapanatili? Mas magandang tanungin, kapag nanatili ako rito, sarili ko pa ba ang natitira? Dahil ang lalaking tunay na hindi kayang palitan, hindi yung laging nananatili, kundi yung lalaking kayang maglakad palayo nang hindi nawawala ang respeto sa sarili niya. At sa huli, yan ang klase ng lalaking hindi basta-basta nakakalimutan. Panglima, may sarili siyang buhay kahit walang babae. May isang bagay na tahimik na nararamdaman ng babae kapag kaharap niya ang isang lalaki at too wide. May sarili ba siyang mundo o umikot lang ang buhay niya sa atensyon ng ibang tao? Dahil maraming lalaki ngayon, kapag nawalan ng babae, parang nawalan na rin ng direksyon. Biglang nawawala ang focus, biglang nawawala ang motivation, biglang nawawala ang identity. Bakit? Dahil buong mundo nila, inikot nila sa isang tao. At iyan ang dahilan kung bakit marami ang madaling palitan. Dahil kapag ang isang lalaki, walang sariling purpose, walang sariling mission, walang sariling buhay, unti-unti siyang nagiging dependent. Dependent sa validation, dependent sa affection, dependent sa attention at sa psychology. Ang dependent na tao, madaling mawalan ng value. Bakit? Dahil kapag ang kaligayahan mo nakasalalay sa presence ng ibang tao, madali kang mawalan ng emotional control. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Kapag may babae, biglang nawawala ang hobbies, nawawala ang pangarap, nawawala ang discipline, nawawala ang priorities, lahat ng oras, lahat ng attention, lahat ng energy, ibinubuhos sa relasyon. At sa una, mukhang sweet, mukhang romantic. Pero habang tumatagal, unti-unti nitong pinapatay ang individuality ng isang lalaki. At kapag nawalan ka ng sariling identity, nawawala rin ang mystery mo, nawawala ang challenge,
nawawala ang excitement. Sa female psychology, ang lalaking tumatatak ay iyong may sariling direksyon. May sariling goals, may sariling mission, may sariling buhay na hindi umiikot sa babae. At iyan ang dahilan kung bakit kapag umalis siya, ramdam ang pagkawala niya. Dahil bago pa siya dumating, buong tao na siya. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Kapag may purpose ang isang lalaki, hindi siya madaling mawasak ng rejection. Hindi siya madaling mawalan ng sarili. Kapag may heartbreak, hindi siya madaling matakot mapag-isa. Bakit? Dahil may buhay siyang binubuo kahit walang nanonood. At iyan ang klase ng energy na bihirang makita ngayon. Sa mundo ngayon, napakaraming lalaki ang naghahanap ng babaeng magbibigay sa kanila ng meaning. Pero ang lalaking hindi kayang palitan, hindi naghahanap ng taong bubuo sa kanya, buong tao na siya. Bago pa may dumating, at tandaan mo ito, ang babae hindi lang na-attract sa pagmamahal, na-attract siya sa lalaking may direksyon, sa lalaking may passion, sa lalaking may focus, sa lalaking may mundo na hindi madaling guluhin. At iyan ang dahilan kung bakit ang lalaking may sariling buhay mas mahirap bitawan. Dahil kapag kasama mo siya, ramdam mong may patutunguhan ang buhay niya. May stability, may purpose, may identity. At sa psychology, ang taong may malinaw na identity, mas memorable, mas impactful, mas respected. Kaya sa susunod, kapag pakiramdam mong umiikot na ang mundo mo sa isang tao, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mapapanatili? Mas magandang tanungin, kung mawala siya ngayon, may matitira pa bang direksyon sa buhay ko? Dahil ang lalaking tunay na hindi kayang palitan, hindi iyong walang takot maiwan, kundi iyong lalaking kahit mag-isa, may buhay pa ring binubuo. At sa mundong puno ng mga lalaking naghahanap ng completion, ang lalaking buo kahit walang babae, nagiging rare. At ang mga bagay na rare, hindi madaling palitan. Pang-anim, hindi siya madaling basahin. May mga lalaking, sa unang araw pa lang, parang nabasa mo na buong pagkatao nila. Alam mo agad ang iniisip. Alam mo agad ang nararamdaman. Alam mo agad kung gaano sila ka-attached. At kadalasan, sila rin ang madaling kalimutan. Bakit? Dahil sa psychology, ang sobrang predictable, nawawala ng mystery. At kapag nawala ng mystery, unti-unting nawawala ang excitement. Pero ang lalaking hindi kayang palitan, iba, hindi dahil naglalaro siya, hindi dahil manipulative siya, kundi dahil hindi niya kailangang ibuhos agad lahat ng emosyon niya. Hindi niya kailangang ipaliwanag lahat. Hindi niya kailangang i-prove palagi ang value niya. May depth siya, may emotional control siya, may bahagi ng sarili niya na hindi basta-basta na-access ng kahit sino. At iyan ang dahilan kung bakit mas tumatatak siya sa female psychology. Ang taong hindi madaling basahin, mas madalas isipin. Bakit? Dahil ang utak ng tao, natural na hinahabol ang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Kaya mapapansin mo, habang mas predictable ang lalaki, mas mabilis mawalan ng excitement. Kapag alam na ng babae na kahit anong mangyari, hindi ka aalis, hindi ka magbabago, at lagi kang available, unti-unti kang nawawalan ng challenge. At ang masakit, habang mas pilit mong pinapakita kung gaano mo siya kamahal, mas lalo kang nagiging madaling basahin. At kapag madaling basahin ang isang tao, madali rin siyang kontrolin. Sabi ni Sun Tzu sa The Art of War, all warfare is based on deception. Hindi ibig sabihin nito na magsinungaling ka. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang ilantad agad lahat ng cards mo dahil ang lalaking may emotional discipline, hindi controlled ng impulse, hindi controlled ng attachment, hindi controlled ng takot mawalan. At iyan ang nagbibigay sa kanya ng mystery, ang calm presence, ang emotional weight. Mapapansin mo ito sa mga lalaking tumatatak. Hindi sila oversharer, hindi sila laging naghahanap ng reassurance, hindi sila laging naghahabol ng validation. Tahimik sila minsan, may sariling mundo, may sariling proseso, at habang mas hindi sila madaling basahin, mas lalo silang nagiging memorable. Sabi ni Carl Jung, who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes. At ang lalaking may lalim, hindi abala sa pagpapatunay ng sarili niya sa ibang tao. Abala siya sa pagbuo ng sarili niya. At iyan ang dahilan kung bakit hindi siya madaling palitan. Dahil bihira ngayon ang lalaking hindi controlled ng emotions niya. Bihira ang lalaking may mystery na hindi toxic. May katahimikan
na hindi insecurity. May confidence na hindi kailangang ipagsigawan. At tandaan mo ito, ang tunay na lalim ng isang lalaki, hindi nasusukat sa dami ng salita, kundi sa bigat ng presence niya. Kaya sa susunod, kapag gusto mong maging unforgettable, huwag mong piliting ipakita agad lahat ng nararamdaman mo. Mas magandang tanungin, may sarili ba akong identity? Kahit walang approval ng ibang tao, dahil ang lalaking tunay na hindi kayang palitan, hindi yung pinakamadaldal, hindi yung pinaka-showy, kundi yung lalaking habang mas sinusubukan mong intindihin, mas lalo kang napapaisip tungkol sa kanya. Pangpito, pinipili niya ang sarili niya. Sa lahat ng katangian, ito ang pinakabihira at marahil ito rin ang pinakamahirap gawin dahil maraming lalaki kayang magmahal, kayang magsakripisyo, kayang magbigay. Pero kakaunti lang ang kayang piliin ang sarili nila kapag kailangan na, at iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki unti-unting nawawala. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sobrang gusto nilang mahalin na handa nilang iwan ang sarili nilang halaga. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin dahil pakiramdam mo, pagmamahal lang yon, pag-a-adjust, pagbibigay, pag-intindi, at habang mas lumalalim ang attachment, mas lalo mong kinukumbinsi ang sarili mo na okay lang mapagod, okay lang masaktan, okay lang mawalan ng peace, okay lang maubos, basta manatili siya. At dito nagsisimula ang pinakamapanganib na pagkawala. Hindi pagkawala ng relasyon, pagkawala ng sarili. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Unti-unti nilang binabago ang identity nila para lang magustuhan. Binabago ang ugali, binabago ang priorities, binabago ang standards, binabago pati pangarap nila para lang magkasya sa mundo ng ibang tao. At ang masakit, habang mas ginagawa nila iyon, mas lalo silang nawawalan ng respeto sa sarili. Dahil sa psychology, kapag ang isang tao handang isuko ang dignity niya para lang hindi maiwan, unti-unti siyang nawawalan ng emotional value. Bakit? Dahil ipinapakita niyang mas mahalaga sa kanya ang approval ng ibang tao kaysa sariling identity niya. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "No price is too high to pay for the privilege of owning yourself." Pakinggan mong mabuti iyon, owning yourself. Dahil yan ang bagay na maraming lalaki ang nawawala kapag sobrang attached na sila. Hindi na nila kilala kung sino sila. Kaya tandaan mo ito. Hindi ka nagiging unforgettable dahil perpekto ka. Nagiging unforgettable ka kapag may self-respect ka, kapag may emotional discipline ka, kapag may direksyon ka, kapag hindi ka controlled ng loneliness, validation, at takot mawalan. Dahil sa mundong puno ng mga lalaking handang gawin ang lahat para mapansin, ang lalaking buo kahit mag-isa, biglang nagiging bihira. At ang mga bagay na bihira, hindi madaling palitan. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ko na kailangang habulin ang validation. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa dark psychology, female nature at self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka.